Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat. Napapansin ko, no? Ang dami nagagalit dun sa, ang dami nagagalit dun sa, ah, ang dami nagagalit dun sa discussion na ginawa ko kahapon. Huwag kayong magagalit, 'di ba? Magbigay kayo ng inputs nyo. Kasi hindi kasi nakaka-solve yung sasabihin nyo na panoorin mo ng buo, panoorin mo ng buo. Yes, panoorin ko ng buo. Ang ikikwento ko dito, yung narrative din ng pinanood nyo. 'Di ba? Hindi naman nasagot doon yung bakit nag-sorry? Bakit nag-sorry sila Vic Soto? Yun kasi yung discussion bakit nga nag-sorry. Panoorin mo muna, walang nangyari na rape, walang nangyari na rape. O sige, walang nangyari, ba't nga nag-sorry? Yun pa rin ang tanong. 'Di ba? Minsan hindi ko alam, nasasaktan lang ba tayo dahil idol natin yung nakasalang? Yung idol natin na minahal natin ng ilang dekada sa tuwing pananghalian natin, pinapanood natin, yun ba yung dahilan na kung ba tayo nasasaktan kapag pinag-uusapan ng mga ganitong bagay? Meron pang bugok na nagsabi na baka daw kasuhan din ako. Ba't ako kakasuhan? Nagbabasa lang naman at nagnonood ako ng mga clippings. Ano ba? Wala ka palang alam. Dahil manood din ng news. O manood tayo ng news, no? I'm so sure, alam nyo rin ba ito? Tingnan nga natin itong news na panonoorin natin ngayon. Diba? Sabi dito, ito. Linaw ng kampo ng direktor na si Daryl Yap na wala pang utos ang korte na ipatigil ang pagpapalabas ng promotional materials o Wala pa pala utos. Ang pagkakaalam ko nga ganun eh. Kaya lang, may nababasa ako minsan na parang ikinakalat ng mga supporters ni Joey, ni Vic Soto na pinatigil na daw ng korte. Hindi pa pala. Pagkakaalam ko nga, pinapasagot pa muna si Daryl Yap eh. 'Di ba? teasers ng kanyang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Kaugnayan sa petisyon ng aktor na si Vic Soto sa korte para sa writ of habeas data. Kabilang sa mga hiling ni Soto ang paghinto ng pagpapakalat ng mga anilay personal at sensitibong detalye tungkol kay Soto, pati Wait, personal at sensitibong detalye tungkol kay Vic Soto. Akala ko ba hindi totoo? Tinatanong ko lang Hindi considered as ano pa ba yon? Na akala ko hindi totoo. ang pag-alis online ng promotional materials. Sa inilabas na utos ng korte, pinagsusumitin ito ng verified return of writ si Yap. Sabi ng abogado ni Yap, sasagutin nila ito sa Miyerkules at ilalaban ang karapatan ng direktor sa freedom of artistic expression. Sinagot din nila ang sinabi ng Nako, kampo ni si Soto na Raymond hindi Porton to, no? Si Raymond Porton pala ito. Magaling na abogado to. Sino ba abogado ni Vic Soto? Kilala niyo ba abogado ni... Parang, Hindi ko kilala yung abogado ni Vic Soto. Magaling din ba yon? I'm so sure siguro magaling yon kasi Vic Soto di ba? Mapera yon. Alam nga namang mag-hire. Pero ito kilala ko to matagal ko na nakikita to si Attorney Fortun eh. 'Di ba may kapatid ito na matanda sa kanya yata si Siegfried Fortun? Tapos may kapatid pa yan na magaling sa forensics. Si Dr. Raquel Fortun, tama? Mga bigatin niya mga Fortun na yan eh. Laki sigurong binayad ni Daryl Yap dyan, no? 'Di ba? Malupit din pala abogado ni ng kampo ni Soto na hindi kumonsulta sa kanila si Yap tungkol sa pelikula. Ayon sa abogado ni Yap, Sinabi nga daw ni Vic Soto, di man lang daw sila kinonsulta. Pero ito, ang sasabihin, binigyan daw nila ng kopya ng script ng binigyan pala naman ng kopya ng script. Nagagalit na sa akin. Na fans nila Vic Soto. pelikula si Soto bago pa inilabas ang teaser nito. Binigyan naman pala daw sila ng script. 'Di ba?
The purpose was really for them to give comments dun sa script. Wala naman po. Ilang beses po na nag-follow up si Direk Daryl tungkol dun until finally, na-shoot na lahat ng mga scenes. So, hindi na namin kasalanan yon. Sino may kasalanan? Sila Vic Soto. Yun naman pala eh. Hindi, ayon sa sinabi ng attorney mamaya magagalit na naman kayo sa akin na yun naman pala, binigyan naman pala sila ng kopya ng script para magkomento sila. Eh siguro inignore dahil yun naman talaga lagi ang trabaho ng Tito Vic and Joey, mag-ignore ng mag-ignore. 'Di ba? Pagdating sa ganyang I don't know, sinagot na ba nila ng diretso? Kasi may nagko-comment sa akin doon eh. Sinagot na nila yan, matagal na. O, asan yung link na sinagot na nila yan? Yung issue na yan. Hindi, para mapanood natin dito. Asan yung link na sinagot na nila yung issue tungkol kay Pepsi Paloma? Kasi as long as I can remember, wala pa akong wala pa akong naririnig na formal na sagot eh. Na nag-e-explain na yan po ay hindi totoo. Katunayan po, yan po ay gawain lang ng manager ni Pepsi Paloma, bla 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 bla. Kahit mini documentary man lang sa part nila, excuse me, na nagsasabi na hindi totoo yung mga allegation eh. Never pa ako di ba? At may mga nagsasabi sa akin na panoorin mo. Eh, ang tanong ko nga, kung hindi naman kasi nasasagot yung tanong eh. Ang tanong kasi, bakit sila nag-sorry kung hindi totoo? Di ba? Yun kasi ang main tanong. Panoorin mo kay inampon kasi ni Dinky Do yan. Sinabi talaga kay Dinky Do na hindi daw totoo. Yung sinasabi kasi, sinabi din lang naman kasi iyon. 'Di ba? Hindi naman natin narinig mismo kay Richie the Horsey yung sinabi din naman sa kanya 'yon. Sinabi din. Siyempre 'di ba? May mga time kasi na hindi mo sasabihin talaga lalo na kung sa anong tawag dito? Incriminating para sa Kaya nga ang tanong dito, bakit nga nag-sorry? Ito yun papakita ko sa inyo Sa isang pinublish ng isang yung channel, Philippine Shocking History. Meron ditong tingnan natin kung ma-HD natin. Ayan meron Ask you to find it in your meron ditong article. Ito ay galing sa screenshot galing sa People's Journal sa radyo, sa dyaryo. Ito 'yun eh. Kasi may nag-comment sa akin, wait lang may nag-comment kasi sa akin, nag-sorry daw ang Tito Vic and Joey, hindi dun sa alam natin. Tungkol daw dun sa pagbibiro daw ang nila, ang pagsusorry. Yun nga ba? Tungkol nga ba sa pagbibiro? Pero ayon dito kasi sa Philippine Shocking History, meron silang pinakita dito na ayan anong tawag dito? Screenshot ba tawag dito? Or kopya nung article, di ba? Ayan room being managed by blah 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 about Pepsi's claim that their blah 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 blah. Pwede niyo i-post to para mabasa niyo. Hindi, ganito na lang. Para mabasa niyo to, puntahan niyo yung Philippine Shocking History. 'Di ba? Ito ay nalathala ito noong September 29, 1982. Ito yung part na yung para maintindihan lang natin kasi ang dami nakasulat eh. So ito yung nakalagay doon. Sabi kasi dito, we hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block that future which we all look forward to. We therefore ask you to find in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Ito yung nakalagay doon.
So ano itong sorry na ito? your heart. 'Di ba? Ano ito sorry na ito na nailathala dun sa dyaryo na yan? 'Di ba? De Leon at Richie De Horsey para kay Pepsi na nagsabing, "We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Walang nakulong o nahatulan sa tatlong host hanggang pumanaw si Pepsi noong ika-31 ng Mayo, 'Di ba? Tapos ang argument na naman nung iba, 1982 nangyayari, di umanong rape daw, 1985 daw namatay si Pepsi Paloma. Bakit daw ididikit pa yon? Ang sagot ko kasi doon, hindi na, ano kasi yun emotional scar kasi yun Hindi naman kasi talaga nawawala yon. 'Di ba? Pwede kasing bumalik-balik sa alaala mo yung nangyayari na yon. 'Di ba? Sige nga ipanoorin natin itong kay Richie the Horsey di umano na to. Kung ano nangyari na to. sidekick ng Tito Vic and Joey. Ano ang kinalaman niya kay Pepsi Paloma? Totoo bang dumating ang punto na bato ang ipinangbabayad sa kanyang performance? Paano siya nadiskubre at sino ang nakadiscover sa kanya? Kilalanin natin si Richie De Horsey. Tara, alamin natin sa Ipinanganak si Richie Vista Reyes o mas kilala bilang si Richie De Horsey sa Manila noong ika-13 ng Setyembre 1956. Taong 1970s ay nagsimula siyang kumanta sa isang folk house o bar sa may West Avenue sa Quezon City. Dito siya nadiskubre ng isang aide ni Tito Soto habang siya ay umaawit noong 1976. Noong sila ay nasa ilalim pa ng Vicor Records. Ayon sa kwento ni Richie, bago siya madiskubre ay siya na mismo ang nagpipinta ng sarili niyang slogan kung saan inilalagay niya ang mga katagang Richie, the Singing Horse upang makapang-akit ng manonood. Napili niya ito dahil karaniwan na siyang tinutokso ng kanyang mga kababata na kabayo o parang kabayo dahil sa malalaki niyang ngipin. Kalaunan ay binigyan siya ng bagong screen name ni Vic Soto. Sabi nito, "Ibahin natin, wag kabayo, ang pangit naman ng kabayo O sige, De Horsey." Natawa na lamang si Richie at sinabing, "De Horsey, ganun din kabayo pa rin." "Hindi, pinabata ko lang kasi pag horse, matanda na So parang naging class ng konti, De Horsey." Hindi man gaanong kilala pa ang grupo nila Tito Vic and Joey, ay iniwan ni Richie ang pag-awit sa bar upang sumama sa tatlo bilang kanilang gopher o assistant. Ipinagmamalaking sinabi ni Richie, "Noong una parang alalay. Ako lang yung di ko naman inaano pero ako lang yung parang si Angge. Ako yung nag-alalay, parang alalay artista. Pinagmamalaki ko yun. Nagbitbit ako ng damit ng Tito Vic and Joey. Nagtimpla ako ng kape kasi kaibigan ko sila Parang ganun. At saka at that time, bossing ko talaga silang tatlo. Panadali ang naantala ng martial law ang karera ng TVJ sa showbiz. Kaya naman ay tinungo muna nila ang paggawa ng commercial jingles para sa mga istasyon ng radyo. Taong 1977, inaya na siya ng TVJ upang sumama sa paggawa nila ng jingle. Natatandaan pa ni Richie na sinabi sa kanya ni Tito noong umpisa, "Ochi, ito ng lyrics, gawin mo lang parang cowboy." Anong kanta nila ang sumikat? Ang daming album daw niyan Tito Vic and Joey. Ng big break ang TVJ nang gawin ang isang variety show na pinamagatang Discorama, kung saan naging pangunahing mga host ang tatlo. Ngunit noong umpisa ay hindi naging maganda ang ratings nito at kamuntikan ng makansela hanggang sa napagdesisyonan ng tatlong host na paglaruan ang lyrics ng foreign at local na mga kanta at gawin itong nakakatawa. Dito na nagsimulang gumanda ang ratings ng show at dito na rin nagsimulang mabigyan si Richie ng break upang maipalabas sa telebisyon. Excited na sinabi sa kanya ni Joey De Leon na magiging artista na siya. Ang kailangan lamang niya ay isigaw ang Tapis number 10, 10, 10 hanggang tapis number 1. Siyempre, excited na excited si Richie na ipinamalita sa kanyang mga kaibigan at magulang
na abagan ang kanyang mukha na ipalalabas sa telebisyon. At yun na nga ang ginawa nila. Ngunit kinabukasan ay walang bumabati sa kanya. Kaya tinanong niya ang mga magulang niya kung hindi ba siya nakita sa telebisyon. Sinabi ng kanyang tatay, "Wala naman kami napanood sa'yo, ang napanood namin yung ngipin mo." Ayun pala ay nakatutok ang camera sa kanyang ngipin habang inaanunsyo niya ang Tapis number. Unang nag-debut ang kanyang ngipin sa TV noong 1978. Dahil sa pagiging popular ay binigyan ng sarili nilang sitcom na School Bukol sina Tito, Vic and Joey. Dito ay nabigyan ng magandang role si Richie. Gagampanan niya ang isang working student na nagtatrabaho bilang isang janitor at pagdating ng Hulyo 1979 ay inilaunch naman ang Eat Bulaga at syempre kasama ng tatlo si Richie D. Horsey sa show na ito. Unti-unti na rin siyang nakikilala at sumisikat. Sa paglipas ng mga araw ay siya ring dumarami ang kinabibilangang show at maging pelikula na nakakasama ng tatlo si Richie. Ayon pa sa kanya, pag sinabing Tito, Vic and Joey, nandun agad si Richie D. Horsey. Pero pinagmamalaki ko yun na dahil because of Tito, Vic and Joey, nakilala din talaga ako. Kasabay ng pagdami ng shows ay ang pagdami ng kanyang kinikitang pera at sa pagdami ng kanyang kinikita ay siya ring paglapit Ayun ng mga lang. tukso. Sinabi niyang dumami ng dumami at habang dumarami ang aking pera, ang dami na ring tulak na nasa tagiliran ko. Yun na yun. Sa kasamang palad ay unti-unti nang nalulong si Richie. Ilang taon lamang pagdating ng Agosto 1982 ay nasangkot naman si Richie kasama ang dalawang host at kasamahan niya sa School Bukol na sina Vic Soto at Joey De Leon nang sampahan sila ng kaso ng baguhang aktres na si Pepsi Paloma. Noong panahong iyon ay ang parusa sa ganitong kasalanan. Sinasabing pumagitna si Tito Soto at kinumbinsi si Pepsi na pumirma ng affidavit of desistance upang maibasura ang kaso. Sinasabing nagbaba ng isang baril si Tito sa mesa nang kausapin nito si Pepsi upang pirmahan ang affidavit. Kapalit ng pagbasura ng kaso ay naglabas ng isang public apology sina Vic Soto, Ito na yun. Joey De Leon at Richie D. Horsey para kay Pepsi na Ayan na nga, oh. Bakit nag-apologize? Hindi na isasagot ito ng, panoorin mo muna! Panoorin mo! Kung nasasagot man yan, ituro nyo sa akin timestamp, mabilisan tayo. 'Di ba? Ba't nag-apologize ng ganyan? Sabing, "We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand as a stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you." Walang Actually, parang vague din yung, parang vague din yung apology. No? Kaya minsan napapaisip ko, hindi ba talaga may nangyari talagang ganon? Kasi parang sinadya nila na ganito kalabo yung apology para madali nilang ma-erase sa history pagka okay na yung pag nakakalimutan na ng mga tao. Pwede na nilang sinabi nga na isa, pwede na nilang i-lost media. 'Di ba? nakulong o nahatulan sa tatlong host hanggang pumanaw si Pepsi noong ika-31 ng Mayo 1985. Si Richie D. Horsey naman ay patuloy na nalulong sa masamang bisyo hanggang sa maapektuhan na ang personal niyang buhay. 2 beses na nakapag-asawa si Richie, ayon sa anak niyang si Alex. May pagbabalik pa yan si Richie, di ba? Nung mga huling sandali ng buhay niya. Sinama pa uli ni Vic Soto yan sa sa sitcom niya Po silang magkakapatid Daddy Di Dodo yata yon. Tama ba ako? at anak siya sa ikalawang asawa. Nalulung man daw sa bisyo ang kanyang ama ay nakapag-provide naman daw ito sa kanilang magkakapatid at nakapagpundar ng 3 bahay, isa sa Taytay, isa sa Quezon City at isa sa Malate. Hindi rin siya naniniwalang may kasalanan ang kanyang ama kay Pepsi Paloma at nang tanungin kung kamusta ang kanyang ama sa personal, ito daw ay sobrang mabait, palakwento, galante, palatawa at natural na komedyante. Ngunit iba ang maaaring naging karanasan ng asawa ni Richie. Ikinuwento ni Richie, "Hindi ko masisisi asawa kong magalit sa akin. Yung responsibility na pinagpalit ko talaga Parang ganun, kasi nakipag-asawa ako dun sa bisyo. Di ko sila inalintana. Kasi at that time, may trabaho asawa ko. Di gusto mong makipaghiwalay,
di makipaghiwalay ka. Ikaw bahala magpakain dyan. Pati trabaho ni Richie ay naapektuhan na din. Ilang beses siyang ipinasok ng mga kaibigan niya sa rehab. Maayos siyang lalabas para lamang bumalik sa kanyang bisyo. Oo nga, Hanggang sa no? naapektuhan na ang Tinulungan din siya nila Tito Vic and Joey talaga sa rehab. niya at isa-isa na rin siyang tinalikuran ng mga kaibigan. Pilit siyang tinutulungan ngunit gaya ng sa kanyang pamilya ay mas pinili niya ang bisyo. Setyembre 2000, unang nakabanggaan ni Richie ang mga alagad ng batas nang mahuli siya ng mga pulis na nag-aabot ng 3 gramo sa isang 20 taong gulang na lalaki. Nagsimula na rin siyang talikuran ang mga kaibigan niya sa puntong ito. Mula sa malaking kita bilang komedyante sa telebisyon ay bumalik sa mga gig ng pagkanta sa bar si Richie. 1,500 ang bayad sa kanya dahil kahit paano ay may pangalan ito. Ngunit dumating ang punto na hindi na niya kayang abutin ang matataas na nota ng kanta, gaya ng Skyline Pigeon, kung saan may kinukuha na lamang siyang kakuntsaba, nakakanta ng matataas na nota at ililip-sync na lamang niya ito dahil hindi na kaya ng kanyang baga. Ang kinikita ni Richie, ipambibili niya ng kanyang bisyo. 1,000 kada gramo ang bigayan nito. Ibibili niya ng 2 gramo ang kanyang 1,500 na kinita at babayaran ang 500 sa susunod niyang gig kinabukasan. Mayroon ding mga pagkakataon na nagpe-perform siya sa mga fiesta at okay na sa kanya na ang ibayad sa kanya ay bisyo imbis na pera. Muli niyang nakabanggaan ng batas noong taong 2004 nang mahulihan siya ng 8 gramo ng masamang bisyo. Unang tinawagan niya ang kaibigang si Vic Soto dahil kailangan niya ng 50,000 para sa bail. Ngunit narinig lamang niya na sinabi nitong, sabihin mo kay Richie, ayaw niya rin lang umalis sa bisyo na yan, kanya-kanya na lang tayo, may sarili din kaming problema. Si Vic ang huling bumigay sa mga kaibigan niya. Komento ni Tito sa kanya nang ito ay makalaya, walang kadala-dala eh. Sabi ko kung ganun, nagagalit ako. Si Vic pinagtiyagaan pa siya eh. So yung third time niya, strike 3 nga, wala na. Di na namin tinulungan. Ibig sabihin, hindi na namin pinarehab. Besides, yung strike 3 niya may kaso. Pagka ganun di pwede sa akin. Bagamat hinayaan na nilang kaharapin ni Richie ang konsekwensya ng kanyang mga desisyon dahil sa paulit-ulit nitong pagbalik sa kanyang bisyo, ay hindi naman umano pinabayaan ng mga ito ang pamilya ng kaibigan. Ayon pa nga sa interview sa anak ni Richie na si Alex, ay pinag-aral pa siya ni Vic Soto hanggang high school sa Letran. Ngunit kusa siyang tumigil para magtrabaho at maging nang magkasakit si Richie ay nagbigay din ng financial aid ang mga kaibigan ng komedyante. Tuluyan ang nakulong si Richie. Ngunit ayon sa panayam sa kanya ay nakakapasok pa rin ang masasamang bisyo doon sa loob ng piitan. Basta may pambayad ka dito, patadalhan siya ng 1,500 ng kanyang mga kapatid at ititira niya ang 200 pambili ng pagkain. Tigsa 10 pisong hotdog lamang daw ay okay na sa kanya at ang natirang 1,300 ay gagamitin niya para makabili ng bisyo. In fairness sa BJMP, nakakapasok din dun eh. Kumaliwa ka ng tingin, meron dito nagiinuman. Kumanan ka ng tingin, mayroong babae. Pag kumanan ka, may nagsusugal. Basta may pera ka. Para-paraan kung paano niya mapupunan ang kanyang bisyo. Kapag siya ay kukunin ng ibang jail warden upang umawit, tuwing may okasyon ay papaunlakan naman niya ito para mawala na rin ang pagkaburyo niya at pahahapyawan niya ang mga ito ng papano naman ako, hindi ako a-acting yan pag walang ano. At sasagutin naman siya nito na pumunta sa isang lugar kung saan ibabayad sa kanya ay ang kanyang bisyo. Hanggang sa bumisita ng Grabe. regular ang grupo ng World of Hope. Kinuha si Richie upang tumugtog ng gitara para sa kanila, kapalit ng mga pangmerienda gaya ng hopya at coke. Sinabi niyang ang motivation ko lang noon is the hopya and then coke. Tuwing 11:30, andun na ako. Kakantahin ko. Habang lumilipas sa mga araw, ay hindi na merienda ang kanyang motivation, kundi para makinig sa salita ng Diyos. Isang araw ng Hulyo 2008 ay dumaan siya sa naging maganda chapel naman. ng kulungan kung saan may estatwa ni Jesus na nakapako. Sa ilalim nito ay nakasulat ang katagang, kasama mo ako, hindi kita iiwan. Dito umano niya naramdaman na hindi siya iniwan ng Diyos. Isinapuso niya ang pagdarasal, paninilbihan sa Diyos at humingi siya ng himala. Ang himalang ito ay nangyari noong ang ebidensya ng 8 pakete ng masamang bisyo ay 6 na lamang ang nairepresenta sa korte. Maging ang countersign niya ng buong pangalan niya ay napalitan ng isang typewritten. Lumaban ang abogado niya at siya ay napawalang sala sa kaso. October
Oktubre 2008, napagdesisyonan ni Vic Soto na bayaran ang nasa 120,000 pesos na bail ni Richie para tuluyan na itong makalaya. Pagkalabas ng kulungan ay patuloy na naglingkod sa Diyos si Richie. Naging spiritual guide niya si Pastor Sunny na namamahala sa isang maliit na bahay-simbahan sa Cainta. Napansin din ng pamilya ni Richie ang pagbabago sa kanya. Ayon sa anak nitong si Alex, ay busy ito kada linggo sa simbahan. Doon umano nila nakitang nagbago na ang kanilang ama. Sakto naman na 20 taon na ang lumipas nang iere ang school bukol at paglaya ni Richie, nabigyan siya ng pagkakataong muling lumabas sa telebisyon. Oo Taong nga. 2009 ay tinamaan ng mild stroke si Richie, ngunit nakarecover naman siya at lumabas sa ilan pang programa sa telebisyon at mga pelikula. Ang pneumonia si Richie at nagpatuloy na ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Nagkaroon din ito ng diabetes at sakit sa kidney, dahilan para kailanganin niyang magpa-dialysis. Ikapito ng Abril 2015, pumanaw si Richie De Horsey sa kanilang tahanan dahil sa komplikasyon ng diabetes, kidney failure at brain stroke. Inihimlay ang mga labi ni Richie sa Loyola Memorial. Wala no? May mga time talaga na ilang beses tayo nabibigyan ng chance tapos tinitake for granted lang natin, no? Anyway, yun pa rin. Siguro ito na yung huling content ko kay Pepsi Paloma. Yung malinaw na sagot, bakit nga naman nag-sorry. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.